Iabot mo yan, Keke. Dahan-dahan lang. Salamat. Umalis kayo. Umalis. Lumayas ka. Ate, ang ganda ng negosyo mo ah. Oo, may naibenta ako. Magkano ang naibenta mo? Naibenta ko. Mga 10 order. 10 order? Yung mga kasama ko, nagbibilang sila doon. Nakabenta ka ng 100 order. Oo. Ginoo, wag mo akong gambalain sa trabaho ko. Sige, hindi kita aabalahin. Pero para magtinda dito, kailangan magbayad ng upa. Hindi ba ito sa tabi ng kalsada? Bakit kailangan ng upa? Ano? Sige na, kuya, magkano? Buti naman matalino ka. Hindi naman marami. Isang tinda lang. 1,000 lang. Anong sabi mo? 1,000? Yung fried rice mo na 8 piso, nakabenta ka ng 100. Dagdag pa ang mga inumin. Nasa bulsa mo na, ang 1,000, di ba? Wala ba akong gastos? At saka, hindi naman araw-araw maraming tao. Kayo? Parang hold up yan. Ano pinagkaiba? Hold up. Anong hold up? Miss, nasa batas na tayo ngayon. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Kung ayaw mong magbayad, huwag ka na lang magtinda dito. Kung hindi, kapag nagtinda ka, sumama ka sa amin. Magsaya. Babawasin namin ng 500 ang upa mo. HMP. Di na lang ako magtinda, okay? Aalis na ako ngayon. Hoy, sige, huwag ka na magtinda. Pero bayaran mo muna ang upa ngayon. Kung hindi, Bitawan mo ako! Bitawan mo ang nanay ko! Bitawan mo ako! Wag! Ate, isang order ng fried rice. Ate, isang order ng fried rice. Tito, nandito ka na! Galing lang sa trabaho si Tito. Sobrang gutom ngayon. Tara, ngayon, gulay lang, walang hotdog. Yung basic meal na lang. Dr. Chin, ako. Bakit ako tinititigan? Nakasingit ako sa pila. boy, walang oras si ate na magluto para sa'yo ngayon. Umalis ka. Eh magluto na lang ako sa sarili ko. Sabi ko sa'yo, boy, hindi mo maintindihan ang sinasabi ko, di ba? Aray, sakit, sakit. Kayo, hindi kumakain ng fried rice. Bakit kayo nakatambay dito? Bitawan mo ako. Ako ay tauhan ni Amo Long. Itong fried rice, kailangang sapat ang init ng mantika Binali mo ang daliri ko. para maging mabango ang luto. Mga kapatid, gawin ninyo siya. Mga pare, sige, lusob. Ay, Ang daming ang mantika. Tama na ang init ng mantika. Ilagay na ang kanin. hoy, papatayin kita. Cage. Natamba dahil sa balat ng itlog. Huwag na, takbo, takbo, sabihin kay Long. Isang mangkok ng mabangong kanin, luto na. Ang galing ni Tito Kinfeng! Habang nagluluto, pinalayas ang mga masama. Superman si Tito. Hindi si Tito Superman. Doktor si Tito. Pasensya na, Dr. Chin. Parang nagmadali yata ako. Wala yun. Anong ginagawa mo? Maaga ka nag-aayos ng tindahan? Hindi na ako magtinda ngayon. Yung grupo kanina, tiyak na hindi sila titigil. Para sigurado, mas mabuting magsara na lang muna ako. Ano? So hindi ka na magtitinda? Magtitinda pa rin. Pero lilipat lang sa medyo malayong lugar. Lilipat sa malayong lugar? Ibig sabihin, pagkatapos ng trabaho ko, malayuan na yung kainan ng fried rice mo?
Hindi. Hindi. Pero Walang pero. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. ikaw ang bahala? Ikaw ay doktor. Sila ay kontrabida. Hindi natin sila kayang harapin. Huwag kang mag-alala. Sila ang hindi makakaharap sa akin. Sila ang hindi makakaharap sa akin. Ma'am, 2 order ng special fried rice. At 4 na bote ng beer. Si. Nandito ka rin ngayon po? Mag-asawa talaga kayo, at napaka-cute ng bata, at napakabait, nakakamangha ang kaligayahan ninyo. Ang saya naman ng buhay mo. Gawing tuyo ang kanin. Walang problema. Fried rice. Siguradong tuyo. Ano pa't nakatanga ka? Keke, kumuha ka ng 4 na bote ng beer para sa mga bisita. Sige. Boss Long, sila yan. Sino man gumalaw sa kapatid ko, sawang-sawa na kayo sa buhay. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita. Hi, salamat Boss Long. Kayo, ang batas na itinakda ko. Nakalimutan nyo na yata. Anong? Batas? Huwag apihin ng mahihina at may sakit. Huwag galawin ng may pamilya. Ako. Boss Long, tingnan mo, kapatid. Ginawa kaming ganito, pati daliri na putol. Boss Long, hindi mo pwede baliwalain. Mga kapatid, kung gagawin mo yan, masasaktan ng damdamin ng mga kapatid. Sige, isang beses lang ito. Hindi na mauulit. Kung mauulit, pagkakastrahin kita. Ang tagal na ng pagkain na, tumalamig na yan. Painitin ko na lang para sayo. Konti na lang ang gas. Sa halip na painitin ang pagkain ko, mas mabuting magluto ka ng 2 pang order para sa customer. Pero hindi masarap kung hindi pinainit. Masarap. Ang bango. Uy, tingnan mo. Huwag kang basta-basta aalis dito. Ang mga taong ito ay hindi lang mga regular mong customer, sila rin ay mga kaibigan na may espesyal na samahan. Itong maliit na karinderya para sa mga tulad natin na umaalis ng maaga at umuwi ng gabi ay isa ring kakaibang uri ng pag-aari. Talaga namang doktor ang galing mo magsalita. Parang ginagawa mo akong isang babaeng nasa edad na gumagawa ng napaka-importanteng bagay. Babaeng nasa edad. Huwag kang maliit ng tingin sa sarili. Bata ka pa. Anong bata? Ang laki na ng anak ko. Sa susunod, kapag nagluluto ka sa labas, tatawagin kitang ate. Ikaw talaga, bata? Anong sinasabi mo? Kaka. Ang daliri ng kaibigan ko sinira mo. Wa. Kailangan nating pag-usapan yan. Paano mo gustong pag-usapan? Kung gusto mong kumain ng fried rice, lagi kang welcome. Kung maghahanap ka ng gulo, handa ako lagi. Bata, ang yabang mo pa. Ito si Ginoong Long, Zhang Hulong. 15 taon na ang nakalipas. Ang pinuno ng 13 Guardians ng Southgate. Iyon ang dating sa Northern Myanmar. Mag-isa niyang binuwag ang 6 na malalaking scam syndicates at nagligtas ng mahigit 300 kababayan. Si Zhang Hulong at Siya nga, nabalita pa noon, pero ngayon, naging leader na lang ng mga gangster. ang mundo ay lumala na. Pumunta ako rito, hindi para mangolekta ng protection money. Para sa kapatid ko, isang daliri. Tingnan mo, settled in court o private settlement. Kung private settlement, ano ang mangyayari? Balyat, ituturing na minor injury. Magbigay ng 70,000 para matapos na. 70,000. 70,000? Kahit patayin mo ako, hindi ko kayang ibigay. Mas mabuti ng sa korte. Sa korte, simple lang. Putulin mo ang isang daliri niya. Puputulin ko ang 2 mong daliri. Ito ang sa korte. Mas mabuti ng private settlement. Pero, ang 70,000 ay sobra naman. Pwede bang bawasan? Mag-iisip ako ng paraan. Ibibigay mo kung magkano ang kaya mo. Ang kulang ay ituturing na interes. Sumulat ka ng promissory note. 30,000 lang ang meron ako. Kunin niyo muna. Bata, ano bang ibig mong sabihin? Binigyan ka ni Ginoong Long ng paraan para umatras. Huwag kang magpasaway. Ibigay mo ang bank card. Ang isang daliri ay nagkakahalaga ng 70,000. Kung gayon, ang buhay mo, magkano ang halaga? Alam kong may kakayahan ka. Pero, sigurado ka bang lalabanan mo ako? Sa paligid ng iyong puso, may ilang piraso ng shrapnel na nasa napakahalagang posisyon. Hindi maabot kahit ng operasyon. Sa paglipas ng mga taon, maraming blood clots na ang nabuo. Ikaw, malapit ka ng mamatay. Inimbestigahan mo ako. Sir Long, ano ito? Anong malapit ng mamatay? Bakit hindi ko alam?
Bala ko sanang itago sa inyo. Huwag naman, Sir Long. Kung mawawala ka, ano na ang gagawin ng mga kapatid? Kasalanan ninyong lahat dahil hindi kayo seryoso. Paano mo nalaman? Gamit ang dalawang matang ito. Mata. Sabi nila may isang taong may mata ng langit na nakakakita ng lahat ng bagay. Ang tungkol sa akin, walang pangalawang tao na nakakaalam. Baka siya. Ngayon sasabihin ko sa iyo. Kaya kitang iligtas sa kamatayan. Ang buhay na ito magkano ang halaga? Kung maililigtas mo ang buhay ko para sa akin ito ay walang kapantay. Gagamitin ko ang lahat para suklian at bayaran ka sa buhay na ito. Hoy, Sir Long. Huwag kang magpauto, tumayo ka. Tumahimik ka. Mabuti tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kinfeng, maaari mo ba siyang gamutin? Nakalimutan mo na doktor ako. Sir Long. Sir Long, maraming salamat sa iyong tulong. Malinaw kong nararamdaman. Gumaling na ako. Simula ngayon, ikaw na ang aking pangalawang magulang. Kailangan kitang pakiusapan ng isang bagay. Sabihin mo lang. Simula ngayon, ang ina at anak na ito magtitinda dito. Gusto kong protektahan mo sila. Nang walang hadlang. O sa madaling salita guluhin sila. Kaya mo ba? Simula ngayon, ang buong Southgate. Hindi, ang buong Binjo, maging ang buong Great Xia. Sino mang manggulo sa tindahang ito ay parang pumatay sa magulang ko. Ilagay mo lang diyan. Ah, sige. Humiantok na ako. Oh, halika. Kung sakali, mauuna na muna ako. Shh! Aalis na lang ako. Kung aalis ako nang hindi nagpapaalam, hindi babastos. Mag-isa lang ang mag-ina sa bahay. Ako, isang lalaki, hindi rin maganda. Mas mabuti pang umalis. Si Keke talaga ganyan. Matutulog agad. Kakahiga ko lang sa kanya. Tama, gabi na. Malamang antok na siya. Dr. Chin, hindi lang kayo ang tagapagligtas ni Keke. Ngayong araw tumulong pa kayo sa amin ng malaki. Talagang hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Ay, wag na. Wag na kayong magpasalamat. Hindi pwede. Kailangan. Sa card na ito, kahit 30,000 piso lang, sana tanggapin ninyo, Dr. Chin. Ay, 30,000 hindi pa ba marami? Ilang fried rice ang kailangan ninyong lutuin para makaipon ng 30,000? At ngayon si Keke mag-aaral na sa elementarya. Kailangan ng pera. Pero sa puso ko laging may kirot. Ganito na lang, kung nangangati ang konsensya mo, pupunta ako rito para kumain ng fried rice. Libre lagi. Okay ba yon? Sige, araw-araw busog ka sa amin, baka mapaumay ka. Sige. Sige, usap na tayo. Mauna na ako. Dr. Chin, ang gabi na ngayon. Kung hindi, dito ka na lang muna magtiis ng isang gabi. Parang hindi maganda. Amoy pawis ako. Wala akong damit na pamalit. Sandali lang. Ah? Ito ay mula sa tatay ni Coco na naiwan na damit, bagamat wala na siya. Pero maayos kong iningatan ang mga damit, at malinis naman ang mga ito. Magkasing laki naman kayo. Siguradong kasya ito sa iyo. Ito. Dr. Chen, bakit? Kakainin ba kita? Ikaw, isang lalaki, ba't nahihiya ka? Ako. Si. Edi magpapalit na ako. Dr. Ken, patayin ko na ang ilaw ha? Sige, patayin mo. Magpahinga ka na. Ano? Kung sa tingin mo ang sofa ay hindi ka komportable, doon sa akin. Ah, okay lang. Sanay na akong matulog sa sofa sa ospital. Parang ang sitwasyon ay patungo sa hindi kontroladong direksyon.
Dr. Chin, paano ka nakapasok? Iniwan mo ang pinto para sa akin. Gusto mo akong pumasok, di ba? Natatakot akong batawagin mo ako sa gabi. Maririnig kita. Talaga? Sige, aalis na ako. Oy! Huwag kang umalis. Napanaginipan ko iyon. Nakakahiya. Mommy, gising na, almusal na. Saan galing ang almusal? Si Tito Kin ang gumawa. Nasaan siya? Pumasok na siya sa trabaho. Si Mommy, pwede bang si Tito Kin maging tatay ko? Bata, huwag kang magsalita ng ganyan. Paano naman si Tito Chin magiging tatay mo? Pero may kaklase ako, wala rin siyang tatay mula bata. Tapos, naghanap ang nanay niya ng isa. Mommy, si Tito Kin, pwede bang maging tatay ko? Kung gusto mong si Tito Chin maging tatay mo, hindi lang ako ang magpapasya. Kailangan si Tito Chin mismo ang pumayag. Kung hindi pumayag si Tito Chin, hindi siya maaaring maging tatay mo. Sige, sa susunod, tatanungin ko talaga si Tito Kin kung gusto ba niyang maging tatay ko. Bakit ka umiiyak? Wala kang kinalaman. Hindi. Galit ka pa ba sa akin? Wala ka namang ginagawang masama. Anong ikagagalit ko sa iyo? Si tatay ko. Ang tatay ko. Bumalik na naman ang dati niyang sakit. Ano? Anong sitwasyon ngayon? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Pumasok ka na. Hinihintay ka niya. Chin Feng, dumating ka na. Matanda, ito ba ang lagi mong binabanggit na? Si Xiao Qin. Oo, ito ang pinili ko para sa pamilya nating Bai, na manugang na lalaki. Maganda, di ba? Pero ang ugali ni Jie, hindi natin siya mapipilit na magpas siya. Problema lang sa oras. At saka, si Chin Feng lang ang pinagkakatiwalaan ko pagkatapos kong mamatay. Tiyak na aalagaan niya ng mabuti. Kayong mag-ina. Anong sinasabi mo? Kapag nag-uusap kayo, pakiusap isipin ninyo na nandito pa ako. Halika. Ano ba? Ibibigay mo sa akin ang ospital? Oo, ikaw lang ang kwalipikado. Wala akong kwalifikasyon. Isa akong tagalabas. Itong ospital. Dapat ibigay mo sa anak mong babae. Heto, kunin mo. Hindi ko pwedeng kunin. Hindi ko pwedeng tanggapin. Kunin mo na. Para sa ordinaryong tao, ay parang bigla ang pagyaman. Walang pagkakaiba. Tinanggihan mo pa. Kahit biglang yaman pa, hindi ito para sa akin. Ayaw ko talaga. Chin Feng, ang ugali ni Bai Jie ay hindi pa sapat na mature. Hindi niya kayang pasanin ang ganoong bigat na responsibilidad. Kahit na siya ang pumalit, marami ring tao hindi susunod. Magdudulot ng kaguluhan. Kung ngayon ko siyang direktang ia-assign bilang direktor ng ospital, tiyak na sasama siya. At sasama rin ang ospital na ito. Kung gayon, susunod ba sila sa akin? Naniniwala ako. Na may paraan ka. Para sumunod sila. Tatay, huwag ka munang mag-alala, mag-iwan ng huling habilin. Tingnan ko muna. Kahit na hindi galing ang aking medisina kumpara sa iyo. Pero ang sakit ko, alam ko sa sarili ko. Ay, dapat 1 taon na ang nakalipas. Dapat patay na ako. Ikaw, ang nagpatagal ng buhay ko ng 1 taon. Sapat na para sa akin. Tama, wala nang magagawa. Kung nakilala mo ako, 2 taon na ang nakalipas. Malamang ay mabubuhay ka pa 7 o 8 taon, walang problema. Sana ay may pag-asa pa ako. Kung sinabi mo na iyan, mukhang tapos na ako. Tatay.
Maaari pa kitang tulungan ng kaunti. Anong tulong? Pipilitin kong patagalin ang buhay mo ng 10 araw. Sa 10 araw na ito, magiging normal ka tulad ng iba. Ngunit pagkatapos ng 10 araw, mauubos ka na. Siyempre, maaari mo ring piliin. Manatili sa kama at umasa sa life support. Malamang ay tatagal ka ng 2 buwan. Pipiliin ko ang 10 araw. Asawa. Ay, Gusto kong bumili ng motorsiklo. Ayaw mo akong bilhan. Takot sa panganib. Gusto ko pa ring bumili ngayon. Bibilhan mo ba ako? bibili. Bibili. Bibilihin ko ang paborito mong modelo. Sige, sapat na ang 10 araw. Sasakay tayo ng motorsiklo, papunta sa Talampas. Inaasahan ko sa iyo ang aking anak at ang ospital. Tara, Ay, ako. Matandang lalaki. Buhay. Laging hindi inaasahan. Xiao Mai. Tingnan mo. Dr. Leo, abala ako. Pinapanood mo ako ng ID mo. Anong gagawin? Tingnan mong mabuti. Wow, Dr. Leo, na-promote ka na. Ay, mali. Ngayon, dapat tawagin ka ng Director Leo. Okay lang. Direktor lang naman. Sino bang nagpapabili sa tiyuhin ko na shareholder sa ospital? Okay lang yan. Direktor pa. Ngayon, bukod sa Dean, ikaw na ang pinakamataas. Sa susunod, kailangan ko pa. Umasa sa iyo. Ay, ikaw talagang may alam. Direktor Leo, may iba ka pa bang kailangan? Kailangan kitang paalalahanan. Mula ngayon, lumayo ka kay Chinfeng, sa taong yon. Bakit naman? Dahil direktor na ako ngayon, at hindi ko siya gusto. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, maaari mo siyang tanggalin. Pero ngayon si Dr. Chin ay regular na. Bukod sa Dean, walang ibang pwedeng basta-basta siyang tanggalin. Oo, hindi ko siya pwedeng tanggalin. Pero, mayroon akong daang paraan para pahirapan siya, at siya mismo ang umalis. Direktor Leo, napakaitim ng puso mo. Ikaw, hindi ka ba takot sa parusa ng Diyos? Anong ibig sabihin? Si Dr. Chin ay masipag at tapat, hindi ka pa nagkasala. Kahit pinapagsalitaan mo siya ng masama, wala siyang pakialam. At ikaw, ang unang ginawa mo nang ma-promote, ay gawing mahirap ang buhay ng iba. Kung hindi ka masama ang puso, sino pa? Ikaw, ako, ang tapang mong magsalita sa akin? Ipaalam sa lahat ng departamento ng ospital, magkakaroon ng pulong mamaya. Dr. Chin, saan ka nagpunta kagabi? Wala kang pakialam. Huwag ka nang magtanong. Sige, pero, kung pupunta ka sa ibang babae, magagalit ako. Nagde-date kayo? Hindi naman, ako lang ang may gusto. Ano ba ang nakita mo sa kanya? Lahat naman. Hoy, sandali Chinfeng. Kakasabi mo lang na may pulong. Anong ibig sabihin? Pulong lang. Mahirap bang intindihin? Ang direktor ang nag-utos sa'yo na magpaalam. Hindi ako ang nag-utos. Pagkalipas ng 10 minuto, magkita tayo sa silid pulungan. Ikaw? Ano ang karapatan mo? Sino ka ba? Bakit ikaw ang magpupulong? Dahil ako ngayon ang direktor ng ospital na ito. Ano sinabi mo? Dr. Leo, ang galing ni Dr. Chin. Siya pala ang naging direktor. Ang katawan ng direktor may sakit na luma, alam ko. Pero paano niya ibibigay ang posisyon ng direktor sa isang tagalabas? Saan niya iniwan si Baiji? Mayroong kakaiba dito. Direktor, Chin Feng, ang munting laro ng buhay bayan. Naadik ka na yata, pero sa mga susunod na araw. Kapag dumating si Ziyu Luo, paano mo haharapin? Tay, bakit mo ginawa iyon? Sa tingin mo ba hindi ako karapat-dapat na magmana ng ospital natin? Bakit mo ibibigay sa isang tagalabas? Formal kong ipinapaalam, simula ngayon, ako na ang bagong direktor ng ospital na ito. Sino ang pabor? Sino ang tutol? Tutol ako. Hoy! Nagtanong lang naman ako para formalidad. Akala nyo ba totoo? Ito ay abiso, hindi paghingi ng permiso. Kung may reklamo kayo, sa direktor kayo magreklamo. Pero dapat magmadali kayo.
Dahil sa ngayon, ang direktor baka nakasakay na sa motorsiklo at paalis na ng lungsod. Ito ang appointment letter, syempre kopya lang ito. Walang silbi kung punitin ninyo. Hey. Ako at si Lauhi ay 25 taon nang nagtatrabaho sa ospital na ito. 16 na taon akong assistant director. Bakit ikaw, isang bagong regular na doktor, biglang naging direktor namin? Tama. Wala pang balbas sa labi at walang karanasan. Paano niya akayin ang ospital? Kung siya ang direktor, siguradong malulugi ang ospital na ito. Baliw na talaga ang direktor. Ano ba ang ingay-ingay ninyo? Kung ayaw ninyo sa akin, pwede naman kayong mag-resign. Kayong lahat, pakinggan ninyo ako. Kayong mga assistant director, mga department head, anong karapatan ninyo na sumigaw sa harap ko? Desisyon ito ng direktor. Si Dr. Bai, bilang anak ng direktor, ay walang tutol. Bakit kayo nag-iingay? Uulitin ko ulit, ako na ang direktor mula ngayon. Pwede kong tanggalin kahit sino. Maging magalang kayo sa akin. Hindi ako magpapadala sa mga veterano. Kahit sino pa ang malaki ang ambag, hindi ko kayo bibigyan ng kahit kaunting konsiderasyon. Grabe na ito, magre-resign ako. Huwag kang padalos-dalos kung mag-resign ka, lalo lang siyang matutuwa. Ngayon, napakahirap maghanap ng trabaho. At napakaganda ng benepisyo dito sa ospital. Matanda ka na. Kung mag-resign ka, walang tatanggap sa iyo. Manatili ka na lang dito, ha. Masyado ka nang nagiging mayabang. Bai, anong ibig mong sabihin? Hindi ko ito pwedeng balewalain. Ang lahat ng naririto ngayon, ang puso ng ospital na ito. Kakasimula mo pa lang bilang direktor. Tinuturing mo na silang hindi mahalaga. Ang tatay ko ang naglagay sa'yo bilang direktor. Pero hindi niya sinabing maging bastos ka. Tama, mayabang tama, sabi nga, mayabang siya. Uy, Bai, anong tingin mo? Kung tutol ka rin, sama-sama nating kalabanin siya para hindi gumana ang ospital. Maliban na lang kung magbitiw siya. Tama, dapat mana sa ama, kahit na magretiro na ang dating direktor. Si Bai ang dapat pumalit. Bakit ikaw? Sinusuportahan ko si Bai bilang direktor. Sinusuportahan ko rin. Gawin nating direktor si Bai, Bai, hinihintay na lang ang sasabihin mo. Isuko ang posisyon ng direktor. Hindi ka karapat-dapat sa posisyong ito. Isusuko ko. Ay, ang bigat na kayamanan. Dumating sa akin. Bakit ko isusuko? Kung hindi ko isusuko, ano ang gagawin mo? Okay lang na hindi isuko. Aakayin ko ang lahat ng doktor na mag-resign. At magrehistro agad ng isang bagong pangunahing ospital. Ang lupaing ito ay pag-aari ng gobyerno. Sa oras na iyon, wala kang matitira. At dahil hindi mo mapaandar ang ospital, hindi mo mababayaran ang upa sa lupa ng gobyerno, mauuwi sa malaking utang. Ang takot naman. Talaga bang gagawin mo ito? Oo, ganyan dapat gawin. Pakuha mo sa kanya. Oo, isuko. Shin Feng, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Isusuko mo ba o hindi? Mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Kung hindi ko isusuko, pababagsakin ninyo ako sa bangkarota. Mabibingi sa utang. Tama ba? Oo. Ito ang appointment letter ng direktor. Ang original. Bakit hindi ka na nagyayabang? May pirma niya ito. Magiging mas mahirap. Okay lang, pupunta tayo sa notaryo para ay notaryo. Pwede tayong pumirma muli. Oo, sa oras na iyon, makipag-cooperate ka. Narinig mo ba? Bakit hindi ka pumirma? Hindi pumirma. E di mas mabuti di pumirma. Hindi na tayo pupunta sa notaryo. Sa totoo lang, balak ko sanang pumirma pagkatapos ng pulong. Pero di ko inaasahan na ganito sila kariyak. Bahala na. Ayoko na maging direktor. Nakakatakot. Bakit andito ka pa? Umalis ka na. Ito ay mataas na antas na pulong. Hindi ito lugar para sa'yo. Sige. Aalis na ako. Aalis na, okay na. Hoy, pwede bang kumuha ng tubig? Anong klaseng tao do? Direktor, halika. Pumirma ka na. Pirma na. Tagumpay. Akala ko talaga, magiging direktor ka. Maging leader o ano? Ang daming trabaho. Pabor. Dahil hindi mo ako binaygo. Sasabihin ko sa'yo, malapit nang dumating si Zio Luo sa Binjo. Huwag kang makipagkita sa ibang babae lately.
Huwag mong sabihing di kita binalaan. Chin-Feng, tapos ka na ba sa rounds mo? Dito ka nagkukwentuhan. Kung magpapatuloy ka, sisibakin kita. Oy, pupunta na. Iwasan mo si Chin-Feng. Isa siyang traitor, di ba? Sinamantala niya ang pandaraya sa tatay ko para makuha ang posisyon ng direktor. At ngayon, nagmamayabang sa harap ng lahat. Nagpapakitang gilas. Noong una, nirerespeto ko pa siya. Ngayon na naiisip ko, isa lang siyang walang hiyang tao. Anong tinatawa mo? Akala mo ba talaga, Direktor Bai, na ikaw ang naging direktor, ay dahil sa sarili mo lang? Hindi dahil sa akin. Kung hindi sa akin, sino pa? Isang babaeng 20 pa lang ang edad, at 2 taon pa lang graduate, sa ospital na ito, ay dahil sa tatay mo rin, para maging regular agad. Naisip mo ba, kung ang tatay mo ay diretso, hinirang ka bilang direktor, ilang tao ang tatalo? Ang ospital na ito ay hindi masyadong malaki, pero ang mga paksayon at personal na relasyon, kaya mo bang pamahalaan ang mga iyon? Ako. Kung hindi ginawa ni Chin-Feng ang eksenang iyon, nasam-aire sa lahat ng ugnayan. Sa tingin mo, makakaupo ka ba sa trono ng matagumpay, at makakakuha ng pagkilala, para kanino mo akala ginawa niya yon? Simula ngayon, ako na ang direktor. Kung sino gusto ko tanggalin, tatanggalin ko. Si Dr. Bai, bilang anak ng dating direktor, wala siyang problema. Ano bang pinagsasabi ninyo? Chin-Feng, masyado kang nagmamayabang na. Sinusuportahan ko si Dr. Bai bilang direktor. Sinusuportahan ko rin. Suporta. Bakit hindi ka pumirma? So, ang ibig mong sabihin ginawa niya ang lahat ng ito ay para sa akin. Eh kung hindi, para kanino? Ang pagligtas ng tao, mas mahirap pa kaysa sa tao. Ay bakit ka nandito? Ikaw, bukod sa pagtawag sa akin na amo, wala ka bang ibang tawag sa akin? Dinalhan kita ng tanghalian. Kumain ka na habang mainit. Ang dami naman. Talagang dinala mo para sa akin. Ang hassle naman. Ano ba iyon? Magtitinda na sana ako. Daan lang naman. Ano? Wala ka bang gana? Ah, hindi. Kasi, nakaka-touch. Hindi ko inaakala na ako, si Chin-Feng isang araw maaantig ng isang box lunch. Subukan mo na. Masarap. Sobrang dami. Salamat. Buti naman, akala ko hindi mo magugustuhan. Gusto ko. Simula ngayon? Pwede ba kitang dalhan araw-araw? Siyempre. Kayo. Direktor, bakit ka nandito? Direktor. Dr. Bai. Ngayon, direktor ka na pala. Ang galing mo sa murang edad. Oo naman. Pumunta ako para dalhan ng tanghalian si Chin-Feng. Oras ng tanghalian ngayon. Sana hindi makaabala sa trabaho nyo. Chin-Feng, hindi ba dapat tawaging Dr. Chin? Wala naman. Chin-Feng, uuna na ako. Si. Chin-Feng, talaga bang magugustuhan ng isang tulad ko? Tapos na ang round sa awards. At nag-record na rin. Pakicheck na lang. Direktor. Pinatawad na kita. Ano? Pinatawad mo ako? Tungkol doon sa nangyari dati. Si. Direktor, may iba pa bang billing? Ikaw, kamakailan parang sa pamilya ng pasyente ay malapit na malapit, kumakain ka pa ng baon nila. Isang lunchbox lang naman. Hindi naman iyon suhol, di ba? Hindi naman. Pero alam mo ba na ang isang babae na nagdadala ng pagkain sa isang lalaki, ang kahulugan nito ay hindi lang isang lunchbox na ganoon kasimple. Hindi, di ba? Pamilya ng pasyente lang iyon. Para magpasalamat sa akin. Nagbigay lang ng lunchbox. Ano pang kahulugan? Nagkukunwari ka pa sa akin. Din ka na, magpakaseryoso ka naman. Ikaw naman ang nagpagalit sa akin. Isang bento lang naman. Anong nakakagulat doon? Bobo ka ba? May gusto sa'yo yun eh.
Hindi mo ba nakikita? Nakita ko na nga eh. Ikaw, Ngayon, huwag kang basta-basta magtapon ng gamit. alam mo naman. Gusto ka niya. Bakit kumakain ka pa ng pagkain niya? Dinala na eh, kung hindi kakain. Sayang naman. Makakalito ka sa kanya. At saka, wala bang kantin ang hospital natin? Yung kantin natin, hindi ko talaga kayang kainin ang pagkain doon. At saka yung manong sa kantin, may almoranas pa siya. Tuwing tanghali habang nagluluto kinakamot ang puwet. Ako naman hindi ko talaga kaya kainin. Sinibak ko na siya. Papalitan kita. Masarap magluto at walang almoranas na chef. Simula ngayon, sa kantin ka lang kakain. Huwag kang kakain ng baon ng iba. Narinig mo ba? Ang sungit mo naman, Di masungit. hindi kita kukonsintihin. Nakatira ka ba sa tabi ng dagat? Ang dami mong pakialam. Ikaw. Bakit umiiyak ka? Baka marinig ng mga tao sa labas. Maiisip nila inaapi kita. Inaapi mo nga ako. Hindi na kita papansinin. Pagkatapos ng 3 araw, ticket para sa concert ni Suyiman. Kung hindi ka pupunta, itapon mo na. Sa buong buhay ko, Ate, anong nangyari sa iyo kamakailan? Masama ang loob mo. Wala. Baka hindi mo pa ba niyaya si Mr. Chin para magtapat? Ate, diretso akong magsalita. Pasensya ka na kung diretsahan ako. Tulad ni Mr. Chin tiyak na maraming babae sa paligid niya. Kung gusto mong mamukod tangi, dapat kang maging proaktibo. Proaktibo? Paano bang maging proaktibo? Halimbawa, ang unang hakbang, kailangan mong gawin siyang iyo. Kung ganoon, si Chin Feng iisipin niya na ako ay isang babaeng madaling makuha. Kahit na may anak na ako, ayaw ko ring si Chin Feng mag-isip ng ganoon sa akin. Ate, syempre, hindi ka dapat masyadong prangka. Pwedeng humanap ka ng dahilan. Maghanap ng dahilan. Halimbawa, oo, naalala ko sa Tauhua Mountain, malapit nang mamulaklak ang mga peach blossom. Pagkatapos ng 3 araw, may isang peach blossom festival. Napakaganda ng tanawin doon. Napakaangkop para mag-camping. Pwede mong isama si Mr. Chin. Pagdating ng gabi, hindi ko na kailangan pang sabihin. Ate, alam mo na siguro? Bagay ba talaga ako kay Chin Feng? Siguro si Dr. Bai ang mas bagay. Ang kanyang katayuan ay mas. Ate, minamaliit mo ang sarili mo. Kahit hindi ko masyadong kilala si Mr. Chin, pero sa paraan ng kanyang paggawa, ang babaeng karapat-dapat sa kanya ay iilan lang. Kahit ang iyong kalaban ay isang direktor. Sa paningin ni Mr. Chin, sa inyong katayuan sa lipunan, walang pagkakaiba. Ako. Kaya ko ba talaga? Bising. Ang pag-ibig, ito ay, ang duwag ay mamamatay sa gutom, ang matapang ay sasabog sa pagkabusog. Kung kakayanin mong hawakan, nasa iyo na yan. Oh, Naiintindihan ko na. Xiaoqiang, tingnan mo, may dinala si ate para sa iyo. Tita, nasaan ang pasyente sa kama na ito? Hindi mo pa alam, yung pasyente sa kama na ito, namatay kagabi. Namatay, oo, ang bata pa niya, kaawa-awa. Ate Nurse, masakit po ba? Talagang hindi masakit. Salamat po, Ate Nurse. Ito po ang inyong kama. Xiaomei, bakit ka nakatayo dyan? Wala lang. ang swerte naman, Ang galing mo sa medisina. At nasa malaking ospital ka. Bakit may namamatay pa? si Xiaoqiang ba ang tinutukoy mo? Oo, Kahit magaling ako sa medisina. Hindi ako Diyos. Ang batang iyon ay may congenital heart defect. Ilang beses ko na siyang inagaw mula sa kamatayan at iniligtas. Kaninang umaga, ang puso mula sa mas mataas na ospital ay para sa kanya. na-miss mo ba ng perpekto?
Kung kagabi lang nakayanan niyang magtiyaga, ngayon ay maaari nang gawin ang operasyon sa paglilipat ng puso. Ang tadhana ay talagang mapaglaro. Malulungkot ka ba? Hindi. Hindi. Kailangan mo pang magpakatatag. Minsan, mas mabuti na ilabas ang nararamdaman. Kung itatago sa puso, madaling magkasakit. Magpakatatag? Anong biro yan? Nakalimutan mo ba kung ano ang trabaho ko? Ako ay isang mamamatay tao. Ika-siyam sa dark list na mamamatay tao. Bakit ka nag-resign? Naumay na ako sa pagiging nurse. Gusto kong subukan ng iba para maeksperiensyahan. O kaya, bumalik na lang sa dating trabaho. Eh, hindi kaysa magandang nurse, ate. Tama. May isang tao na nagpabili sa akin ng isang bagay para sa iyo. Anong bagay? Iabot mo ang kamay mo. Ito ang iniwan ng batang iyon. Mamaya ay tulungan mo akong aliwin si Xiaomei. Aaliwin ko siya. Hindi ka ba nagsiselos? Ano bang problema? May problema ako. Ito ang responsibilidad ko bilang direktor. Ang alagaan ang mental health ng bawat medical staff. Bahala ka na. Nakalulungkot, hindi siya nakaligtas. Dapat lang. Kasi may utang pa ako sa iyo. Utang sa akin. Dahil binawi mo ang utos ng pagpatay. E di may utang ako sa iyo, di ba? Akala ko nakalimutan mo na. Ako naman, ayaw kong may utang sa iba. Pwede kitang bigyan ng isang hiling. Utang ng Panginoon ng Chen Kun Hall. Kailangan kong pag-isipan ng mabuti iyan. O kaya, libre mo muna ako ng kain. Sige. May alam akong isang lugar. Ayaw ko ng sinangag. Bumalik ka na. Sumaludo, Shira. Bakit ka nag-aalala? Sobrang nakakatakot ba ako? Tumayo ka na. Bakit po kayo nauna? Bakit? Hindi ka ba masaya? Hindi ko po magawa. Hindi mo magawa, sa tingin ko, matapang ka. Sapagkat binigyan kita ng 2 misyon, hindi mo ginawa ang alinman. Ako. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Sinusubukan mo pa akong lokohin. Ziyu Luo, pakiusap, patawarin mo ako. Hindi mo mapapatay si Qin Feng, naiintindihan ko. Dahil siya dati ay, ang nangungunang mandirigma sa Tianbang. Hindi ko naman inaasahan na magtatagumpay ka. Oo nga. Hindi ko siya kayang talunin. Si Qin Feng ay pwedeng iwan sa akin. Pero ang mga bulaklak at damo sa tabi niya, hindi mo rin kayang alisin. Ako. Ano pang silbi mo sa akin? Ziyu Luo. Pakiusap, pakawalan mo ako. Pakawalan ka, anong ibig mong sabihin? Gusto kong umalis sa organisasyon. Nakalimutan mo na ba ang aking mga paraan? Hindi. Alam ko ang iyong kapangyarihan. Ngunit sa loob ng maraming taon, marami akong ginawa para sa iyo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor sa iyo. Ngayon ito ang unang pagkakataon na humihingi ako sa iyo. Hayaan mo akong umalis. Gusto kong mabuhay ang buhay na gusto ko. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pag-alis sa organisasyon? Ano ang ibig sabihin nito? Ay magiging number 1 wanted sa dark list. Habang buhay na hinahabol. Hanggang kamatayan. Alam mo, at gusto mo pa ring umalis. Desisyon ko na. Walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Naiintindihan ko. Sana'y pagbigyan mo ako, Ziyu Luo.
Isa na namang aalis sa akin. Buwisit. Dahil sa tagal ng ating pagsasama, sa loob ng maraming taon, maaari kitang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Wala na akong lakas. Paano ako makakatakas sa paghabol? Ito ba ang pagkakataong ibinigay mo sa akin? Gusto talaga kitang bigyan ng pagkakataon. Pero pinagtaksilan mo ako, ito ang parusa sa iyo. Simula ngayon, sa loob ng 3 araw, ikaw ang magiging number 1 na target ng Dark List. Kung sa ganitong kalagayan, makakapit ka pa hanggang dulo. Congratulations! Maaari kang maging isang ordinaryong batang babae. Makakahanap ka ng ordinaryong lalaki, mag-aasawa at magkakaroon ng anak. At mamumuhay ng simpleng buhay. Dahil sa, bukod sa pagiging amo kita, may konti tayong ugnayang parang pamilya. Bibigyan pa kita ng 3 minuto. Tumakbo ka na. Pagkatapos ng 3 minuto, magsisimula na ang paghabol. Mabubuhay ako ng maayos. Sana nga. Bati, Shira. Simula ngayon, habulin ng ika-9 na ranggo na si Mei Niyang. Patay man o buhay. Opo, Shura. Isang doktor. Isang babaeng may anak. Si Chin Feng. Iba talaga ang kagustuhan mo. Hayaan mo sila hanggang huli. Laruin mo na lang. Tara, Bakit ang dami? Hindi ko kayang ubusin. alam ko kung gaano ka kahirap. Kain na, Ah, sige. Nanay, kailan mo tatanungin si Cho Chin Feng? pagkatapos kong magsara ng tindahan, tatanungin ko. Gusto ko nang malaman agad kung gusto ba ni Cho Chin Feng. Sige, maglaro ka na. Guwapo, pwedeng makisalo. Oo, syempre. Di ka na. Bakit, hindi mo ba ako ikinatutuwa? Wala. Welcome. Nagulat lang ako na dito kita makikita. Makikita kita. Tara, upo. Tara. Kaya pala hindi ka kumakain ng pagkain sa ospital. Ang galing ng luto mo. Chin Feng, tikman mo ang bago kong lutuin. Dekanabay, Miss Fang, ang galing ng luto mo. Dekanabay, paano mo nalaman na nandito ako? Siyempre, si Chin Feng ang nag-utos sa akin na pumunta upang matikman ang luto mo. Hindi kita tinawag. Kailan kita tinawag? Ah, malamang busy ka at nakalimutan. Sobrang pagod ka ngayon. Eto, kumain ka ng karne para gumana. Ako na lang. Miss Fang, hindi ka ba busy sa negosyo? Anong ginagawa mo dito? Director Bai at Dr. Qin. Ano na ba ang relasyon ninyo? Ano ba ang relasyon namin? Hindi mo ba nakikita? Kain ako ng konti nito. Gusto mo bang tikman ito? Oo, hindi talaga halata. Si Chin Feng ay ganyan talaga. Nahihiya lang yan. Hindi naman siya ganito dati. Di ba? Dr. Chin, sa Makalawa, may Peach Blossom Festival sa Peach Blossom Mountain. Maganda ang tanawin doon. Tara, mag-camping tayo doon, okay? Camping ha. Mukhang maganda yan. Hindi pwede. Chin Feng, bawal kang pumunta. Bakit bawal? Director Bai, pakipaliwanag naman. Kasi may pasok si Chin Feng sa Makalawa. May trabaho siya sa Makalawa. Si Chin Feng, taga-ospital namin ang pinakamahusay na doktor. Hindi siya pwedeng mag-leave. Pero naalala ko na sa Makalawa, si Dr. Chin ay mukhang may pahinga. Ah, oo. Naalala ko rin na day off ko sa Makalawa. Ikaw, Pupunta ka ba? isinama mo pa ang duty schedule. Ang daya naman.
Ang babaeng ito, kahit na malaki na ang anak niya, maganda naman talaga siya. Maganda rin ang katawan niya. At saka, paano kung gusto ni Chin Feng iyon? Eh di ako'y magiging. Sa pag-ibig, lahat ay pwedeng makipagkompetensya. Miss Bai, hindi ako susuko agad dahil lang bata at maganda ka. Ang gulo talaga ng babae. Tatakas. Chin Feng, hindi mo pa ako sinasagot. Pupunta ka ba o hindi? Ako. Chin Feng, bawal kang pumunta. Pinangako mo na sa akin. Sa makalawa, manonood tayo ng concert ni Suyiman. Hindi pa ako pumapayag. Hindi, kumayag ka na. Hindi ba't hindi pa siya pumayag? Eddie sa Peach Mountain tayo? Wala ka bang pila-pila? Nauna siyang pumayag sa akin sa concert. Hindi siya pupunta sa'yo. Saan mang Peach Mountain? Kanina lang sinabi niya na hindi ka pa niya sinasagot. Bakit siya mauuna sa'yo? Hindi ka rin niya sinasagot. Sa concert. Sa Peach Mountain. Sa concert. Sa Peach Mountain. Sa concert. Bitawan mo ako. Ngayon sasagutin mo na ako. Ang presumptuous mo naman. Hindi siya sasagot at hindi siya sasama sa'yo sa anumang Peach Mountain. Sasama siya sa akin para manood ng concert ni Suyiman. Ang bilis naman dumating. Sinabi ba niya? Hindi niya sinabi. Eddie pwede siyang... Teka, tigil. May pulis dumating. Anong pulis? Nasaan siya? Tingnan mong mabuti. Tumakbo siya papunta rito. Tahimik lang. Ito, si Mai Niang, pangsyam sa ranggo. Hindi siya basta bata. Mag-ingat. Sinira na ni Shulo ang kanyang mga ugat. Wala siyang dalang armas. Ngayon, malubha ang kanyang sugat at nasa bingit ng kamatayan. Malamang, mas mahina pa siya sa isang batang babae. Si Mai Niang ay nasaan bang? Isa siya sa mga pinakamagandang babae. Sandali lang, huwag munang patayin. Pagkatapos naming dalawa magsaya, saka natin siya patayin. Sige, gawin natin iyon. Kulang. May niya. Ang mababait na ekspresyon sa mukha talagang nakakatuwa. Hindi mo ba ako mahal? Bakit mo ako pinapahirapan? Bakit hindi mo na lang ako patayin ng mabilis? Gusto ko lang ng alaala. Dahil gusto mong mamatay, papatayin ka yun. Sige, gawin mo. Ano? May sikreto ako. Itinago ko ito ng matagal. Lagi kong gustong sabihin sa'yo. Sa totoo lang. Gusto rin kita. Mula noong 8 taon na ang nakaraan. Noong una akong pumasok sa Dark Gate. Ikaw ang nag-alaga sa akin ng 1 taon, kaya ako naka-adjust. Ikaw ang tagapagligtas ko. Huli na. Bakit ngayon mo lang sinabi ito? Kahit sabihin mo ito ngayon, hindi kita mapakawalan dahil walang makakalaban sa desisyon ni Shura. Hindi. Hindi ako humihingi ng buhay. Bago ako mamatay, hahalikan mo ba ako? Pwede ba? Ngayon, ang huling hiling mo. Natupad ko na. Susunod, gagawin ko na.
Yang, anong ginawa mo? Ang espesyal kong lipstick. Anong lasa? May lason yan. Shinfeng, sana makita pa kita sa huling pagkakataon. Nasaan si Kim Fang? Ikaw ang nagpaalis sa kanya, di ba? Ikaw ang nagpaalis sa kanya. Parang ganoon na nga. Tama na, huwag na maghintay. Umuwi na tayo, sarado na. Oy. Ikaw, Miss Fang. Hindi, payo ko sa'yo. Isa kang taong may asawa na. Si Chin Feng. Isang malinis na binata. Kayong dalawa ay hindi bagay. Ano naman kung may asawa na? Biyuda ako, single ako ngayon. Tsaka, sino nagsabing ang may asawa ay hindi na pwedeng maghanap ng lalaki? Pero may anak ka na. Ano naman kung may anak, kaya ko siyang buhayin. Hindi ko hahayaan na maging pabigat kay Chin Feng. Hindi siya tunay na anak ni Chin Feng. Naiintindihan mo ba? Hindi iyon alintana ni Chin Feng. Siguradong ituturing na sariling anak si Keke. Tsaka, kung gusto niya talaga. Pwede ko siyang bigyan ng isa pa. Ikaw. Ako ang direktor. Araw-araw ako kasama si Chin Feng. Malapit ako, kaya ako ang mauuna. Pasensya na, si Chin Feng, pagkatapos ng trabaho araw-araw, ay pumupunta sa akin para kumain. Si Chin Feng ay hindi sasama sa iyo sa Peach Blossom Festival. Sa akin lang siya sasama. Sa konsyerto ni Su Yiman. Para makita si Su Yiman. Anong Su Yiman? Lalaki siya. Hindi naman siguro gusto niya si Su Yiman. Pakinggan mo nga. Sa buong Daxia, may lalaki bang hindi gusto si Su Yiman? May fried rice pa ba? Pang Shui. Nabulag ba ang mga mata ko? Fan din ako ni Man, pero pagkatapos mag-alaga ng bata, hindi na ako makapag-fan. Kilala niyo ba ako? Ikaw ba talaga si Su Yiman? Oo nga. Sa makalawaang concert ko sa Binjo. Kakapraktiko lang ng kanta. Gusto kong lumabas at kumain ng midnight snack. Isang taong may mataas na katayuan tulad mo, bakit pupunta sa ganitong lugar? At wala kang kasamang bodyguard o ano? Paano kung may masamang tao? Delikado. Ang pagkain sa hotel, sawa na ako. At saka, ang karinderyang ito, ay isang napaka-importanteng kaibigan, ang nagrekomenda. Inirekomenda ng kaibigan mo? Ang ganitong uri ng lugar ko, ay nagsilbi pala sa kaibigan mo? At inirekomenda pa niya na pumunta ka rito. Oo, madalas siyang pumupunta rito. Baiji, ngayon, hindi mo na maliit ang tingin sa karinderya ko, di ba? Maupo muna kayo. Maghahanda ako ng pagkain para sa inyo. Sasama ako. Makapagluto para sa idolo ko, isang karangalan sa buong buhay ko. Masarap. Siya nga pala. Nang dumating ako kanina, napansin ko na nag-aaway kayo dahil sa isang lalaki. Nagtataka talaga ako. Sino ba ito na may ganyang kagandahan? Para sa inyong dalawa na napakagandang mga babae. Magkaroon ng alitan. Saan ka tatakbo? Aba, pati kayo. May Yang tama na. Hindi kami, yung tandang Shenji daw. Huwag ka nang gumawa ng walang kabuluhang paglaban. Ito'y magdudulot lang ng sakit sa'yo. Gusto ko lang mabuhay. May mali ba ako? Kawawang bata. Malupit ang mundo. Ang mundo ang may mali. Hindi ikaw. Nakikiusap ako sa inyo. Pwede bang mabuhay pa ako ng kaunti? 3 oras. Hindi. 2 oras. May saysay ba? Gusto ko lang makakita ng isang tao. Huling pagkikita. 1 beses lang. Nene, ayos ka lang? Sina tatay at nanay mo? Pinalayas ako ni tatay at nanay. May alam akong lugar. Maraming tao doon. Katulad natin silang lahat. Isasama kita. Sasama ka ba? Sige. Kuya, ano pangalan mo? Ako si Chin Feng. Pasensya na, May Yang. Hindi tayo maaaring sumuway sa utos ni Xiu Luo. Kung malaman niya na pinalaya ka namin ng buong anbang, baka wala ng dahilan para umiral. Talagang hindi ko kayo dinaya. Alam kong tiyak na mamamatay ako. Gusto ko lang makita ang isang tao sa huling pagkakataon. Ganyan lang kasimpleng hiling. Hindi ba pwedeng matupad? Hindi pwede. Paalam. Talagang gusto kong makita si Kuya Chin Feng. Laogoy. Anong nangyari? Ako, ang pangalawang pinakamalakas sa anbang, ay nilusob ng ganito. Ang itsura mong mahina ay hindi talaga katulad mo.
Kuya Chinfeng. Nananaginip ba ako? O ang hiling ko ba? Sa sandaling ito, ay narinig ng langit. Kung hindi, paano ka bumaba mula sa langit para iligtas ako? Ano? Alam ng langit? Dahil tinawagan kita hindi mo sinagot, kaya ako naisip na may nangyari sa'yo. Ah, wala ka pa rin. Hindi marunong sa romansa. Hapit ng mamatay, ano pang romansa? Tayo na. Isasama kita para magpagaling. Ikaw, Panginoon ng Chen Kunhol. Fengling Tianxia. Fengling Tianxia, ang pangit naman ng pangalan. Akala ko dati ang ganito, ay parang astig pakinggan ngayon, parang immature na. Gusto magkaroon ng title, para ipakita na ang galing-galing mo. Ang lakas mo, walang duda. Ngayon, si Mei Niang ay number 1 wanted sa dark list. Dahil nakita ko siya. Hindi talaga ako magpapakonsinti. Dati ba hindi ako ang number 1 wanted nyo? Iba kayo. Wala rin kayong magawa sa akin. Wala nga kaming magawa sa'yo. Kaya, ngayon direct ka na sa ilalim ni Shira. Sila na ang bahala. Wala ka na sa wanted list. Ano pa ba hinihintay nyo? Chinfeng, bagamat hindi ka namin kayang pantayan, kaming dalawa ay isa sa pangalawa at isa sa pangatlo sa dark list. Pangalawa lang kay Shura at nasa ilalim mo. Kapag nagsanib kaming dalawa, baka hindi ka makaalis ng ligtas. Kuya Chinfeng, makita ka. Masaya na ako. Hindi mo alam. Ngayon, ang lakas ng top 5 ng dark list ay hindi na katulad ng dati. At ikaw, isang taon na ang nakaraan. Pagkatapos mong buwagin ang Chen Kunhol, hindi ka na nag-training. Ayokong mapahamak ka. Umalis ka na. Sinong nagsabing sa isang taon, hindi ako nag-training? Palagi kitang binabantayan. Bukod sa trabaho, natutulog ka lang. Sa isang taon na to, sa bawat sandali, ay nag-training ako. Ang training, hindi naman kailangang puro pisikal. Ang pagsasanay ng puso ay training din. Yung dalawang maliliit na yan, hindi ko sila pinapansin. Old Ghost, lalaban ba tayo? Lalaban, ito ay tungkol sa dignidad. Go! Pumasok ka pala sa Creation Divine Realm. Anong banal na kaharian ito? Hindi ko alam. Ano ang sinasabi ninyo? Mukhang sa mundong ito, ang Shura lang ang makakapagparusa sa iyo. Kami. Masyadong mahina. Alam naming mahina kami. Bakit pa kayo gumagawa ng talaan ng dilim at talaan ng langit? Sa mundong ito, may langit sa itaas ng langit. Siguro sa inyong paningin, may kaunting lakas ako, ngunit sa ilang mga nakatagong dalubhasa, para akong isang munting bata. Huwag mong isipin na may kaunting lakas ka, ay hindi ka na matatalo sa mundo. Sinasabi ko sa iyo, ang daigdig ng mga Diyos at tao, dapat marunong kang magpakumbaba. Tama ang iyong payo. Kami ay nakakita na ng katotohanan. Hindi namin kayang ilipat ang bundok na ito. Umaasa kami. Bigyan mo kami ng mabilis na kamatayan. Doktor na ako ngayon. Tumutulong lang sa tao, hindi pumapatay. Kung aalis ka ng ganito, kami ay mga bigong misyon, walang silbi. Shura ay hindi rin kami papatawarin. Kaysa mamatay sa kamay ni Shura, mas mabuti pa mamatay sa iyong mga kamay. Totoo rin. Si Feng Hu ay gustong dahan-dahang pira-pirasohin at patayin, ngunit ngayon, tumutulong lang ako. Ano ang gagawin? Bibigyan ko kayo ng magandang daan. Magsalita ka. Tulad ko, umalis sa talaan ng dilim. Umalis kay Shira. Kung tayo ay magtaksil kay Shura, magiging tulad mo, makatatanggap ng walang katapusang paghabol. Ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Kahit gaano kalakas si Shira, isa lang siyang tao. Kung ang buong talaan ng dilim ay magkawatak-watak, siya ay hindi makakapag-multitask. Maraming salamat. Talagang napakabigat ng sugat. Fengju Fengju. Sa pagkakataong ito, ginawa mo na sobra na talaga. Buti na lang nakaligtas ako. Mukhang para mailigtas si Xiao Mei ay gumamit ng maraming lakas. Kuya Chinfeng, huwag mo akong iwan. Nandito ako. Bakit mo ako iiwan? Ayaw kong matuto ng martial arts. Ayaw ko ring pumatay. Gusto lang kitang makasama. Ginoo, ano po ang iyong utos? Alagaan mo si Xiao Mei, sasama ako sa aking guro sa paglalakbay. Sa hinaharap, kailangan mong turuan siya. Sa mundong ito ang kakayahang mabuhay. Opo, Ginoo. Sa hinaharap, alagaan mo ang iyong sarili. Kuya Chinfeng, huwag mo akong iwan.
Paumanhin, Xiaomei, noong araw, marami akong gagawin, hindi kita maalagaan. At saka mapanganib ang mundo. Hindi kita kayang protektahan habang buhay. Kaya naman pinag-aral kita ng kakayahang protektahan ang sarili. Ngayon, tila. Ako ang mali. Qinfeng. Qinfeng. Xiaomei, paano siya naging ganito? Naaksidente siya ng malubha. Buti na lang. Hindi naman delikado. Buti naman. Baiji. Lumabas na tayo. Hayaan natin siyang magpahinga. Akala ko si Fang Shui ang kalaban ko. Si Xiaomei pala. Hindi. Si Qinfeng ay isang napakamalambing na lalaki. Mabait siya sa lahat. Siguro. Sa puso niya. Ako at si Fang Shui, pati si Xiaomei, o kaya mga pasyente, ay iisa lang ang klase. Isang klase na nangangailangan ng lambing at malasakit. Walang espesyal. Parang lahat tayo ay nasa iisang simula. Susubukan ko talaga. Gising ka na? Uminom ka ng tubig. Wala ba kayong ginagawa? Anong ginagawa ninyo dito? Nag-aalala lang kami sa'yo. Wala yan? Oo nga pala. May nangyari kay Xiaomei. Wala akong mood bukas na sumama sa inyo manood. Ay, ang concert bukas sa Taohua Mountain. Hindi na tayo pupunta. Talaga? Buti naman. Oy kayo dalawa, paano kayo nagkasundo? Dahil sa isang kaibigan na nagpayo sa akin, kami ngayong dalawa ay marami nang naintindihan. Hindi ko pwedeng dahil sa'yo na medyo magaling ka ay isipin mo na nagmamakaawa kami sa'yo. Tama, huwag kang magmamakaawa. Ang kaibigan ninyo ay talagang astig. Nakumbinsi kayong dalawa. Ikaw? Gusto mo bang makilala siya? Wag na. Wala akong interes. Bakit wala kang kahit anong curiosity? Sabi ko sa'yo, itong kaibigan ko ay napakatalino at magaling na tao, at sikat na sikat pa. Wala naman siyang kinalaman sa akin. Ikaw, Qinfeng. Lakas loob mo bang makipagpusta sa akin? Ano bang pwedeng pusta? Hindi ka ba pwedeng sumabay sa akin? Sige. Anong pusta? Pustahan tayo. Kapag nakilala mo itong kaibigan ko, mamangha ka talaga. Ano ba ang kanyang kahusayan? Napukaw mo ang aking curiosity. Bukas, yayain niya tayong kumain. Isama ka raw namin. Sige. Gusto ko ngang makilala kung paano niya ako mapapanganga. Kailan kayo nagkakilala ng napakayaman na kaibigan? Itong bahay, tingin ko medyo mahal. Pagkakita mo sa kaibigan ko dapat mahinahon ka. Huwag mo kaming ipahiya. Tama, si Baigia. Pagdating ng oras, kahit gaano ka kasabik, kontrolin mo ang sarili mo. Kayong dalawa, parang misteryoso. Para bang may makikitang mahalagang tao, Tara? Kumatok na. Para makita ko. Tara. Yiman. Ito si yung sinasabi naming pinakamatalik na kaibigan kong lalaki. Qinfeng, huwag kang tumitig sa kanya. Napakabastos. Ay, patawarin mo na siya, dahil nakita mo ang Diyosa. Sino ba namang hindi masisindak? O, hindi pa kita na ipakilala. Siya si Qinfeng. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na Feng Jiu. Magkakilala kayo? Huwag kayo tumayo. Pumasok na kayo. Qinfeng, anong nangyayari ngayon? Wala ka bang pagkamis sa akin? Uwa. Bakit hindi mo ako nilapitan? Dahil natatakot ako na kapag nakita kita, lalo lang kitang mamiss. Alam mo ba, sa panahong wala ka, ang hirap na naranasan ko. Ngayon, sa wakas, nakabalik ka na. Huwag na tayo muling maghiwalay, di ba? Hayaan muna nating umalis ang dalawa. Pagkatapos, pag-usapan natin ang dati, okay? Kung hindi, mas mabuti pa. Umalis na muna tayo. Ako rin. Anong nangyari? Hindi ko alam. Hangin ba yan?
Huwag kang umalis. Ang muling pagkikita naming dalawa ay nangangailangan pa ng inyong pagsaksi. Yiman, kami. Hindi namin alam. Matagal na kayong magkakilala. Kaya kami ay mas mabuti nang hindi kayo gambalain. Pahintulutan ninyo kaming umalis. Ikaw pala ay may isa pang antas bilang isang sikat na artista, wala akong alam kahit kaunti. Kasalanan mo dahil hindi mo pinapansin ang mga ito. Pero, iyon din ang iyong alindog. Paalisin mo na sila. Ayoko. Pinaghirapan kong tipunin ang lahat na magkakasama. Imposible yan. Payagan silang umalis ng basta-basta. Pero ang usapin nating dalawa ay hindi na kailangang isangkot ang iba. Hindi sila mga tagalabas. Isang doktor. Isang balo na nagbebenta ng fried rice. Shin Feng, iniwan mo ako. Para lang makipag-ugnay sa mga mababang uri na babae. Su Yiman, kahit ikaw ay isang sikat na artista, ngunit ako at si Fang Shui ay hindi naniniwala na ang iyong katayuan ay mas mataas sa amin. Pakiusap, huwag mo kaming hamakin. Kung ang layunin mo sa paggawa nito ay para lang sa harap ni Chin Feng, hamakin kami at itaas ang iyong sarili. Malaki ang pagkakamali mo. Fang Shui, tumigil ka na. Sasabihin ko, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo ni Chin Feng dati. Ngunit kung mas gusto niyang makisama sa amin, na tinatawag na hamak na babae, kaysa manatili sa iyo, ibig sabihin mas mababa ka pa kaysa sa amin. HMP. Juyer, kumalma ka. Bakit? Naawa ka sa dalawa mong munting syota. Hindi naman. Mga ordinaryong kaibigan lang sila. Kaibigan lang. Nang ahas ka pang magsinungaling sa akin. Nang ahas ka bang sumumpa sa langit, ang dalawang babaeng ito. Wala kang damdamin na higit pa sa ordinaryong pagkakaibigan. Ako, 3 taon na ang nakalipas. Ikaw, sa mismong araw ng kasal natin, tumakas ka, ginawa mo akong katatawanan. Ngayon, lihim mo pang, nakikipag-flirt sa ibang babae. Shin Feng, bigyan mo ako ng dahilan. walang espesyal na dahilan. Nararamdaman ko lang na hindi tayo pareho ng mundo. Itinuturing mong wala ang buhay ng tao. Walang halaga sa iyo ang pamilya. Noong ikaw ay 5 taong gulang, kaya mong walang ekspresyon ang mukha na tapakan hanggang mamatay ang isang tuta. Diseksyonin ang isang kuneho. Noong 6 na taong gulang ka, muntik mo na kaming kababata naming magkakasama sakali ng sarili mong kamay. Walang damdamin. Paano ako makakapagpatuloy sa iyo? Ako si Shira. Ang numero 1 sa dark list, kailangan kong managot sa aking pagkatao. Maaaring ako ay madyugo at malupit, ngunit totoo ang aking pagmamahal sa iyo. Pasensya na, hindi talaga tayo bagay. Ngayon, pakiusap, umalis ka sa binjo. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Paano kung hindi? Kung ganoon, kailangan ko lang. Palayasin kita ng personal. Kung gayon, kailangan kong hilingin sa iyo na umalis. Nagawa mo ring maabot ang antas ng pagkakatawang diwa. Ito ang iyong sandata. Oo. At ang aking purong yang nakatawan, natural na pumapatay sa iyong labis na na pangangatawan. Hindi mo ako kayang talunin ngayon. Sige, gawin mo na. Bakit ang dalawang iyon ay nakakatakot? Sinabi ng tatay ko na si Chin Feng ay isang dalubhasa. Ngayon ko lang nakumpirma iyon, hindi tayo mula sa iisang mundo. Matatalo ba si Chin Feng? Paano ko iyon malalaman? Shin Feng, galit ako sa iyo. Galit ako sa iyo dahil ginawa mo ito sa akin. Bakit mo ako binaliwala? Ang larangan ng asura ni Feng Jiu ay nagbabago ayon sa kanyang negatibong emosyon at biglang lumalakas. Kung lalaban tayo ngayon, baka hindi ko siya ganap na mapigilan. At kung sakaling lumaban, lalo lang siyang magagalit. O baka maging demonyo pa siya. Kapag nangyari iyon, huli na ang lahat. Hindi ba gusto mong lumaban? Hindi ko pa rin kayang lumaban. Ngunit sa pagitan natin, kailangang matapos na ito. Ano ang gusto mong gawin? Napakasimple, patayin ang dalawang iyon, at pagkatapos, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Alam mo, hindi ko kayang gawin. Eddie, babawasan ko, bibigyan kita ng pagpipilian. Sabihin mo, Yung dalawang yun, ay, hindi, at si Xiaomei na nasa ospital. Sa 3 yun, ikaw ang pipili, papatayin ang isa. Pag napili mo na, mabubuhay ang dalawa. walang saysay ang ginagawa mo. May saysay, ang saysay ay para, sa tuwing may isip mo ito, masasaktan ka ng sobra. Ito ang paghihiganti ko. May iba pa bang pagpipilian? Wala, 3 lang ang pagpipilian mo ngayon. Kung hindi ka pa pipili, ako na ang pipili para sa'yo. Ang lakas ng galit ay talagang nakakatakot. Si Feng Jiu ay malapit ng magalit ng sobra. Ano ang gagawin? Paano ko ito lalampasan? Ako, piliin mo ako. Kaya kong mamatay para sa 2 tao. Hindi, kaya ko rin. Piliin mo ako. Kailangan mo pang alagaan si Keke. Si Keke, inalagaan ko na sa biyenan. Kahit wala ako, mabubuhay siya ng maayos. Piliin mo ako. Shin Feng, hindi ka pa pumipili. Tapos na akong pumili. Mabuti. Sabihin mo na ang pinili mo. Ang pinili ko ay...
buhay ko. Kapalit ng kanilang mga buhay. Chin Feng. Bakit ang tanga mo? Bakit mo ginawa iyon? Bakit ba, hindi mo pinapahalagahan ang sarili mong buhay? Bakit? Dahil ito lang ang paraan. Para mailigtas ko sila. Pero galit lang ako. Ayoko naman na gawin mo iyan. Tanga. Bawal kang mamatay. Sana pakawalan mo sila. Pakiusap. Joer. Magkita tayo sa susunod na buhay. Bawal kang mamatay. Chin Feng, gising ka. Kasalanan ko, masyado ko siyang pinilit. Chin Feng, kayo na ang maglibing sa kanya. Chin Feng, huwag kang mamatay. Huwag kang mamatay. Chin Feng, huwag mo akong takutin. Zio Luo, pinabayaan mo lang ba? Si Feng Ling diyan siya? Sa totoo lang, gusto ko lang makita kung kumusta siya, dahil maayos naman siya. Hayaan na natin siya. Mukhang mahal mo pa rin siya. Kababata, magkasamang lumaki. Paano hindi mamahalin? Sayang naman, hindi niya maintindihan ang puso mo. Oo nga, Zio Luo, maraming tao sa Anbang ang tumakas. Kailangan bang gamitin ang resources ng Chenkun Hall para alisin sila? Hindi na. Ang Anbang ay isang maruming organisasyon. Sa pagkakataong ito, ay tanggalin na lang natin ang mga tumakas. Huwag na nating pakialaman. Opo, Dianzo. Kaarawan mo ngayon. Halika. Iwain ang cake. Gusto kong maghintay. Coco, ano ang hinihintay mo? Gusto kong maghintay ng isang magandang ate. Sabi niya, kapag birthday ko, darating siya. Magandang ate. Bakit? Hindi mo ako tinatanggap.